Welcome to Hungary! Chimney Cake Shop, handmade and freshly baked. Oh my God! Ang saya sumakay sa Ferris wheel tapos yung view mo, Europe! Ang ganda! Ito yung iconic view. Ay guys, sakto tayo. Ito yung countdown. Meron ditong show. Hello guys! I'm back again with another vlog. At now, pupunta na po tayo ngayon sa ating 37th country sa Hungary! Okay, so yun ho. Pupunta tayo ngayon doon. And napakaaga ngayon. Andito pa rin tayo sa Salzburg. And tayo po ay pupunta doon from here. Meron po tayong binook na direct train. So, nagbook po tayo sa trip.com. If ever, kung gusto niyo mag-book, mag-check kayo dyan. Iba-iba po ang presyo ng tickets, okay? Lalo na kapag pupunta kayo sa Europe. May murang-mura, may mahal, may sakto lang, ganyan. So, tayo po, nung nagbo-book tayo, ang available na lang ay first class. Hindi na po available yung second class. So, ang ating pong ticket na sasabihin ko sa inyo ngayon, ang halaga nito is 6,351.88 pesos. And November 14 ngayon, ang biyahe natin ay, ayan, wait, sa trip.com tayo nagbook eh. Ayan. So, 7 a.m. Salzburg HBF. So, first class, car number 26 and seat number 65. So, nakalagay na dito yan. And kapag ka nagbook kayo dito guys, may e-tickets na din. Ayan. Okay? And makikita nyo naman na yan. Ang pinambayad natin dito, again, is GCash. And 7 a.m., aalis tayo sa Salzburg. 12:19 p.m., dadating tayo sa Budapest, Keleti. Okay? And yun po, actually, 5:44 a.m. na. And lalakad na lang tayo papunta doon. Kasi malapit lang naman dito. Mga bandang 6 a.m., maglalakad na tayo. Dahil ayoko nang mag-antay ng matagal. Kasi guys, alam nyo, dito po sa Europe ay ang bilis lang ng lahat. May mga chance na nadidelay yung mga train, pero okay pa din. Okay? So, lalakad lang tayo dyan and wala pang araw ngayon kasi medyo mga bandang 7 o'clock tumataas yung sun dito at may tumutunog. Tatakot tuloy ako daling araw. So, yun lang naman. Update ko na lang kayo mamaya. Ayan guys, magpaalam na tayo ngayon sa ating hotel dito sa Salzburg. Kapag kung gusto niyo makita yung hotel and room tour nito, panoorin niyo lang yung previous episodes. Tara na. It's time to go. Ayun, ano na namang tao dyan muna. Oh. Ang dilim. Ilalagay yung mismo, key card. Di ko alam kung saan ito iiwan. Ayun, iniiwan din nila dito. Okay, sige, ayan. Bye-bye. Tignan nyo naman. Ganito ang itsura dito sa Salzburg ng 6 a.m. Also guys, di ba sa trip.com tayo bumili ng ticket? Pwede din kayo bumili sa train line, yung binibili natin before, and even sa Klook. Pwede kayong bumili dyan. Kayo bahala kung saan nyo gustong bumili. Pagkumparahin nyo na lang yung presyo. Tignan nyo guys, ito yung gamit nating maleta. World Traveler Taipei 3.0. So, napaka-smooth niyang gamitin. If ever kung gusto nyo bumili nito, pwede kayong bumili sa The Travel Club Philippines. Madaming branch nationwide. We're here na sa Salzburg HBF. Or yung train station here. Mas malamig ngayon kumpara noong nakakaraang araw. Ito na guys. Hanapin natin yung pang 7 o'clock na nakalagay na 707 Budapest Keleti for A to C. Sakto yung dating natin. Wala din nga ng tao. Dito sa number 4. Wait. Ito, may escalator. Dito tayo. Actually, hindi nakalagay dito ngayon kasi hanggang 6:51 lang. 7:07 kasi yung atin. Pero makiat na rin tayo. Siya guys. Kaya lang dun sa A to C. Tignan din natin lagi yung number kasi A, B, C, D yan. Depende kung saan tatapat yung mismong train. Ito na guys, ang sasakyan natin, RJX669, Budapest Keleti, 77 Ayales. Ito na guys, ang ating train. So, dito tayo sasakay sa car number 26. Ayan, first class. So, kapag bukas guys, i-click niyan para bumukas. Then, ayan po. Actually, may toilet. Ito, may toilet dito. So, ayun yung i-share ng toilet dito sa mga trains. Para sa mga naiihi, if ever. Ito, first. Yan. Dito tayo po, number 26. Yan. Number 26. Tignan nyo. So, dalawahan dito. Tapos solo dito. Hindi ako actually namili ng upuan. Sa trip.com yung mismo namili. Ayan na. So, Salzburg HBF. Budapest Keleti. Na-delay. 7:11 na. So, ang dating na doon, 12:19 a.m. sa Budapest Keleti. Also, ito yung lalagyan ng maleta. Ayan po.
So, dito ko nilagay yung maleta natin. Ang laki kasi. So, ganyan ko na lang. Pinahiga ko na lang. Para may makapaglagay dito. Kesa naman isang buo yung sasakupin, di ba? So, meron dyan. Meron dito. Dyan. Yan. Okay. Yun guys ang kagandahan sa nabook natin kasi maganda yung upuan. Di ba? Basta always check na lang yung mga booking platforms kung ano yung mas mura yung i-book nyo. Sa pagkakataon kasi nung nagbo-book tayo, ito lang yung available, first class lang talaga. Gusto ko kasi direct. Pwede naman kayong mag-book ng hindi direct. Merong stopover sa ganitong lugar, sa ganyang lugar. Pero mas maganda kasi, yung diretso na tayo, di ba? Itsura ng harapan para babayan, ganyan, kung kakain. Ayan, tapos may sabitan dito. Ang init nga lang. Hindi sila mahilig mag-aircon pag winter. Guys, so nakatulog ako and umaandar na. Also, pwede kayo umorder ng pagkain dito if never ko gusto nyo. So, umorder tayo because nauuhaw ako guys. Yung lalagyanan ng tubig natin ay naiwan natin sa hotel. Sayang. So, ngayon, umorder ako ng drinks. Umorder na rin ako ng apple strudel para meron tayong matikman. Kasi di pa natin yung natitikman dito sa Vienna, di ba? I mean, dito sa Austria. Ito na guys, yung order natin. So, 12.90 in total. Itong food na to. Di ba? At least, may experience natin ng apple strudel. Kaya lang, ano siya, hindi yung may powdered sugar sa tuktok. At least, di ba? Masarap siya. It's giving yung texture niya. Parang yung loob, parang sa loob ng apple pie, ganon. Na nabibili natin sa McDonald's sa Pilipinas. Na medyo siksik at hindi ganun ka-liquidy sa loob. Tapos, yung texture naman ng labas. Yung parang pinaka-coating niya or bread. Alam niyo yung piyaya? Parang ganon yung texture lang. Pero hindi ganon yung lasa. Ganon siya. Okay guys, so ito na tayo. Malapit na tayo sa Budapest Kaleti. Ito ang pinaka-final stop. And actually, hindi nasusunod yung mga oras. So, if ever hindi siya nasusunod guys, like yung mga nandyan sa screen, hindi nasusunod. Nakalagay dyan 12:19 yung dating. Anong oras na ngayon? Tignan nyo. 12:25 na. And ganun din yung mga stop in between sa kalagitnaan ng trip. So, since ang aga nating dumating, hindi pa tayo makakapag-check-in, kumain na muna tayo ng brunch natin. Though kanina kumain tayo ng apple strudel, pero super light lang kasi talaga nun. So, ayan. Okay guys, finally touchdown sa ating 37th country! Dito na ngayon tayo sa Hungary. Woo! So, ang simple ng train station nila yun. Kita nyo? Nag-expect ako na parang alam niyo, medyo loud, modern, ganyan. Pero ang simple. Sa side na to, may mga train tickets, merong vending machine, may ATM. Ayan, may photo area nga dyan. Tapos ito, nakalagay dito yung mga departure. Yan. Ito na mga arrival. Actually guys, alam nyo, ang lapit lang natin dito, like yung hotel na binook natin. Kasi kung for convenience and also kung ang atake ng travel nyo, gusto nyo malalapit sa mga train station, ganyan, lahat karamihan ng mga hotels natin ngayon ay ganun po naka-pattern, malalapit sa mga transportation hub, okay? Check nga muna natin. Dito ba kumukuha ng ticket ng parang ano, mga pass? Parang feeling ko hindi dito sa side na to. Ito ba? English natin. So, Hungary pass, country pass. So, okay. So, 26 ako. Paano pag ganyan? 4 passes. Parang, wait. Parang nalito ako dun sa part na yun. I-figure out na lang natin pa maya-maya, okay? Tara na, lumabas na tayo. So, walang yung ramp dito. Ngayon tayo humiyaw na welcome to Hungary. Kasi medyo nahiya ako dun kanina para for intro natin. Welcome to Hungary! Nahihiya ako kapag gumaganon tayo. Alam niyo yun, nagtitinginan yung mga tao. Sabihin, grabe naman to, napakaturista naman ng mga pagsasalita nito. Meron pa welcome. So ito ang itsura niya nung harapan. Ayun guys, ayun na yung hotel natin. Ayun na tignan nyo, nasa harapan, nakitang-kita ko na. Kahit hindi na natin tignan ng Google Maps. Super lapit. Intercity Hotel. Gusto ko yung hindi na tayo gumamit
ng Google Maps talaga, kitang-kita na yung hotel. Grabe, iba yung vibe ng ng Budapest sa mga napuntahan natin. Alam nyo, parang it's giving mas luma pa yung vibe ni Budapest kay Prague and also kay Vienna and the rest sa mga cities na napuntahan natin sa trip na to. Ang luma ng vibe, oh. Ito nga pala guys, sa binabaan natin, ito, yung Budapest Keleti. Masasabi natin na yan yung main train station nila dito. Kasi yung mga intercity, intercountry na ganyan, dun po yun. Dun siya actually bumababa. Tignan nyo naman yung tram. Nasa harapan lang halos ng natin. Nasa tabi pala, I mean. So yung hotel natin, may malapit na Spar. May isa din na malapit na hotel, East City. Pero hindi tayo dyan. Oh, yung hotel natin, may malapit din na pharmacy. Tignan lang natin lagi yung green na cross na yan. So na guys, ang ating hotel, Intercity. Let's go in. Ay, ang ganda ha. Again, naka-heater po ako. For the hot, for the hot. Ayan, lobby. So guys, nakapag-check-in na tayo. And actually, 3 o'clock pa yung standard check-in time dito ngayon sa hotel natin sa Intercity Budapest. Pero 12:46 pa lang pinag-check-in na tayo. Actually, hindi ko na-expect. Nag-try lang tayo. Buti na lang, ginawa natin. Tapos kumuha tayo nito, mapa. Para meron tayong guide, diba? Ito guys, yung itsura ng front desk. Tapos dito, meron ditong lobby. Ayan, pwede kayo umupo dyan if ever, kung mag-iintay pa kayo, ganun. So, ayan, sakto. Ito na yung lift. Okay. Dito. Sa 6th floor. So, itatap nyo guys yung card nyo dito kapag aakyat kayo sa room nyo. And 6th floor tayo. Meron ditong 7 floors in total. Tapos nasa pinakababa yung bar, restaurant, reception, and conference room. And actually, 17 euros yung breakfast buffet if ever kung gusto nyo. And sabi naman sa front desk, kahit daw doon na lang magbayad kapag kunyari, ay, gusto ko yung automatic na pubukas yung ilaw. Yung parang medyo faded. Hindi ko na ipakita sa inyo. So, back to the topic. So, 17 euros yung bayad sa breakfast buffet. Kapag gusto nyo kumain na lang, tomorrow, kunyari, iikutin nyo na muna yung pinaka mga food ko na gustuhan nyo. Saka lang kayo magbabayad. Diyos ko. Ang luwang pala nitong hotel na to. Be honest, ngayon lang tayo ito. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Lumiwanag siya, di ba? Kita nyo? To be honest, ngayon lang tayo nakapag-check-in sa Intercity na hotel ba? Ever pa natin na-try. Ayan guys, dito tayo na-assign. So, blind visit. Ay, blind tour. And guys, so ang binook natin is ang Superior Double Room. So, Intercity Hotel Budapest. So, actually, November 14 to 16 yung binook natin. And also, nagbook din tayo dito ng 16 to 17. Kasi, medyo nagdadalawang isip pa tayo dito para sa next na punta natin. Dapat sa ibang bansa na tayo niyan. Pero nag-extend tayo sa Budapest leg. In total, nabook po natin ang ating room dito sa halagang 17,974. So, good for 4 days and 3 nights na yan. Then, i-divide natin into 3. So, 5,991 pesos po each night dito. Okay? And maganda na siya. Alam nyo, so far, ito, nakita ko na yan. So far, ito yung pinakamagandang hotel natin na natuluyan dito sa Europe. So far, ha? Ito yung itsura ng pintuan pagpasok nyo. Then, ito yung itsura naman ng controller ng aircon. Hindi na kailangan i-keycard. So, ito, cabinet. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, cabinet nga. So, may mga hangers. I think refrigerator sana. O, refrigerator nga. Ayan. This bottle of water is complimentary. Ayan. Complimentary yan. Tapos ito, safety deposit box and also plastic para sa labada. Tapos ito naman is yung lalagyan ng maleta. Maganda siya, malaki. Good for large size. Tapos ito, hangeran. Perfect na perfect yan. And yung room cleaning dito guys, on request, if ever kung gusto nyo magpalinis, sabihin nyo sa front desk. And ito naman ang toilet. So, ito yung shower area. Meron ditong mat. And ayun yung pinaka-shower. And meron yung heater na kasama na. And the hand and body wash, shampoo, kasama na din dyan. May patungan. Yan yung mga hinahanap natin guys usually kapag ka nag-hotel. Kasi madami tayo mga dala-dala. And ito yung pinaka-sink. Ayan, salamin. Salamin din. May sabitan. And ayun yung patawel nila. Ay, may pa-cosmetic set. Ang galing. May pa ganito sila. Cotton pads and cotton swabs. Bihira lang may ganyan dito sa Europe guys ha. And ito yung toilet.
So, yung flush. And walang bidet again na kasama. Pero ang ganda. Ang ganda. Nagustuhan ko, guys. Like, literally. Tapos, dito sa side na to, ito naman yung working area if ever you wanna work. Tapos, ayun yung kettle, yung coffee, and ito ang TV. Smart TV siya, I guess. And kapag kunyari ayaw nyo magpa-istorbo, ayan, no thank you. Lalagay nyo lang yan. And meron pa upuan dyan. Ganito yung mga gusto natin eh. Kasi pag kami upuan na ganyan, kunyari, ngayon, hindi pa tayo naliligo. Dito muna tayo upo, ganyan. Tatambay tayong ganyan, di ba? Tapos, ito po ang itsura ng window. Wait, paano ba? Ayan. Oh, walang view yung window natin, kundi yung kabilang hotel lang, I guess. Di ba? Ito yung itsura. Ayan, nabubuksan ba? Ah, ganun lang din ang bukasan. Ganun lang din. Ganyan. Kasi medyo mainit yung aircon, hindi naman malamig. Tapos, sarang muna natin yan. Ito naman, yung bedside table, syempre. Ayan yung controller ng ilaw, may pailaw dyan. Tapos, ito yung bed. Ayan po ang bed. So, ito, dalawang bed siya actually ata. Ah, hindi, isa. Isa lang. Pero bakit ganun? Bakit hindi isang buo yung ganyan nila? Tapos, meron ditong 4 na pillow. Dalawang maliit, tapos dalawang malaki. Tapos, may telephone. And meron ding kontrolan dito sa gilid. Diba? Guys, mag-brunch na muna tayo. And kakain na muna tayo sa Asian restaurant. Okay? Kasi meron tayo ditong 4 days. So bukas sa isang araw at sa isang araw na lang tayo kakain ng kanilang local food muna. And actually, free day itong araw natin ngayon. Hindi muna tayo mag-iikot kasi madami pa tayong kailangang trabahong gawin. Maglalakad lang tayo, guys. Meron tayong na-research na malapit dito na Thai resto. Actually, ayun nga may katabi na tayo. Pero meron kasi may mas magandang review. So, dun tayo magpunta muna. Yun, guys, naglalakad lang tayo. And, ayun, no? Hindi ganoon ka modern yung mga building dito. Natutuwa ako. Then, gloomy siya. Karamihan sa mga vlogs na napapanood natin ganito eh. Parang wala pa ako napanood na medyo maaraw. Sana naman umaraw na din bago tayo matapos sa trip na to. Oh, kala ko Asian store. Ito guys, sinakita natin. Khao Niao Ping Kai. Lao Thai street food siya. Let's go. Oh, sa Lao to. Ayan guys, ito yung menu nila dito. Oh, diba? Ang lakas makalaw. Ayan guys, pause nyo na lang para makita nyo yung menu. Tingnan, meron din sila ditong sticky rice with fresh mango and coconut pudding. 250. Ayan guys, sa super miss na natin yung Lao. Lalo na yung Thailand. Ayan, order tayo ng Thai milk tea, opo. Sarap. Lasang chatuchak. Grabe, na-miss ko yung Thailand talaga. Ito na guys, yung order natin. Tignan nyo naman, pangalahati na natin agad yung milk tea, opo. Tapos ito, ang ating food. May rice tayo dito. And also, meron tayong grilled pork. And meron tayong sausawan. Let's eat! Yung mga ganito talaga ang chine-cherish nating moment, opo. Okay guys, tikman na natin. Ayun, sarap. Ang linam-nam. May lasa yung pinaka-pork. Guys, super bilis. This one is Ivan DJ approved. So if ever kung pupunta kayo dito sa Budapest, tapos gusto nyo na Asian food, lalagay ko yung Google Maps dito sa screen para pwede nyo puntahan. Pero, grabe ang anghang level. Yung anghang level niya guys, 101. Itong sausawan, napaka-anghang. Alam niyo may alat factor siya. Pero hindi super alat. So guys, nakapagbayad na po tayo. So ang bill natin is yung Thai iced tea, 1,550 forint. Tapos yung may pork naman in order natin is 5,550 forint. So medyo mahal siya. Oo. Pero okay lang. Okay lang yan. Minsan lang naman tayo mag-Asian food. So ngayon, let's go na. Bumalik na tayo sa hotel. Good morning guys! And now i-explore na po natin ang Budapest for the first time. And before we start, gusto kong i-share sa inyo na tayo po ay nag-install ng Budapest Go. So itong Budapest Go application
application siya dito sa area nila na kung saan pwede kayo bumili ng mga single tickets, yung block of 10 single tickets, and also mga day passes. So, ngayon po, actually nag-iisip-isip ako kung ang bibilin ba natin is yung 10 single tickets kasi mura siya, or yung 72-hour na travel card, mas mahal lang siya ng parang 200 pesos, parang ganun. Ayan, so kinumpute ko, mas mahal ng 223 pesos yung 72 hours. And alam nyo, ang iniisip ko, yung 72 hours na lang yung bilhin natin dahil kapag ka po kasi yung single tickets, meron pa mga validation na ginagawa. Like parang i-validate pa, igaganyan. Pero yung 72 hours, unlimited ride na siya all throughout. So, 3 days siya actually, pero magagamit lang siya natin ngayon at bukas, at dun sa isang araw naman kasi is mag-ano na tayo, Uber tayo I think kasi madaling araw yung flight natin papunta naman sa Switzerland, which is yung next part. So, ganun na lang ang gawin natin. Ito siya, if ever kung gusto nyong bumili ng 30-minute ticket, kapag ka ganyan, 600 forint ang presyo. Tapos, ito naman ang bayad naman kapag ka naman block of 10 tickets, so 4,500 forint. Tapos kapag ka naman airport shuttle bus, 2,500 forint. Then, kung 24-hour Budapest travel card naman ang gusto nyo is 2,750 forint. And kapag ka naman yung 72-hour is 5,750 forint. I think mag 72-hour na lang muna tayo para hindi na tayo malito. Kasi guys, yung pag-transfer, so iniisip ko, paano kapag ka sa bus, sa mga ganyan, sa mga train, paano kapag ka ganun-ganon, diba? Meron pa kasing validation machine, so i-explain ko sa inyo later. Ayan guys, so bumili na tayo ng ticket. So validity starts on, so i-validate. Once lang i-validate. So merong pa-countdown dyan na atake, ganun. Then, nakalagay, can be used for travel 2 minutes after purchase. Ayan guys, automatic na na-valid siya. So, nakalagay dyan, scan the validation code as you board. So, pag board pa lang sa front door and metro station entrances. So, ano i-scan? Ito yung pang-scan. Okay. Faster pass and daily card presentation. When you select this line, an animated graphic will automatically appear, which you must present when boarding. Okay. Ang galing, nakalagay nearby metro station, so taas yung metro lines. Tapos, ito naman, please present the code below to control staff kapag kami yung inspectors. Ang galing. First stop guys, ang gawin muna natin ngayon, pumunta naman tayo muna sa Buda Castle. Unahin natin yon kasi usually yun yung pinaka-crowded dito sa Budapest. Then saka natin puntahan yung mga malapit na lang dito sa area natin. So, sasakay tayo ng bus. Doon sa kabila yung bus stop. And ang ating sasakyan ay bus number 5. Dito tayo guys sa bus stop na to. Oh my god! Ayun na yung bus na sasakyan natin. Ito, go. Yan. Pababa na tayo guys sa bus. And hindi ko na ipakita yung pagpasok tapos yung machine nakatabi. Maghanap na lang tayo sa next na bus stop. Kasi ang bilis nung pagdating ng bus. Tapos kailangan nang pumasok syempre. Dahil matagal yung interval yung pagitan. Tapos kasi guys, ang first stop natin talaga is yung funicular papuntang Budapest Castle. Buda Castle, actually, yun ang tawag. Kaya lang, tignan nyo yung itsura ng pinagdalan sa atin ng Google Maps. It's a tunnel guys, like literally. Di ba? Safe naman itong dadaanan natin, no? Kasi dito tayo dinala ni Google Maps. So, may nakikita din ako guys na naglalakad. Pero grabe, nakakaano siya. Alam niyo yung ingay-ingay ng mga kotse na dumadaan? Nag-e ko guys. Bakit ganun na? Ay. Oh my god, tignan niyo yung mga bus na dumadaan sa gilid. Ay, ayun. Ayun yung bus. Wait. Ay, nakakatakot. Yehey, we're here na sa dulo. Oh guys, okay naman pala. Tignan niyo yung paglabas natin. Ito na agad yung funicular. Very good ka dyan, Google Maps. Guys, so ito na yung Buda Funicular. Budapest Funicular or Buda Castle Funicular. Ito po ay nagbukas noong 1870. And also, ito po yung second oldest funicular railway dito sa Europe. And alam nyo, medyo pricey kasi dyan. So, napagdesisyonan ko na humanap tayo ng alternative if ever. So, yung presyo po niyan, ilalagay ko dito sa screen. So, kayo bahala kung gusto niyo yung option na yan, na diretso na agad kayo dyan. 50 meters yung taas niyan ng aakyatin and less than 2 minutes yung biyahe. Kasi guys, nung nagre-research tayo, pwede naman siyang lakarin at merong escalator and elevator option daw for free. Yun ang pupuntahan natin. So, once na nandito kayo sa mismong pila na to na mahaba, is pumunta lang dito sa left side. Ayun, hanapin na natin yung alternative option. Alam nyo guys, as much as gusto nating ma-experience yun, kasi ang gusto ko every time na kapag ka nasa isang lugar tayo, ma-experience natin yung mga things na meron sila.
Pero kasi itong funicular, parang I think, nakapag-funicular naman na tayo sa mga ibang lugar. So might as well is subukan natin yung alternative option kung saan tayo makakatipid lalo. And even you guys. Type nyo guys sa Google Maps if ever is Varcourt Bazaar. Lalagay ko dito sa screen yung name. And doon located yung sinasabi ko sa inyong travel hack dito sa Budapest. Oh, atake. This is the matcha place I was telling you about. Talaga bang masarap yung matcha na yan? Ha? Hindi nyo guys yung vibe, oh. Very cloudy nga lang. Hindi natin nakikita yung tipong maaraw. Iba kasing ganda ng lugar kapag ka super sunny eh. Nagre-reflect yung color ng mga ganito. Yung mga walls. Ito guys, papasok tayo dito. Ito yung nakita natin sa TikTok actually. Yun nga lang syempre, kung gusto nyo makatipid at makasave is magre-require nga lang siya ng konting lakad. Meron pa kayo madadaanan ng mga artworks here na medyo dark. Dark talaga actually. So guys, yung makikita natin pag akyat. And meron diyang parang fountain na empty. Picturean muna natin for the vibes. Tapos once na lumingin kayo sa pinaka-right, nakikita nyo to? Ayun na guys, escalator. Pwede tayong makasakay dyan all for free. So guys, sa ginawa natin, nakatipid din tayo ng 5,000 forint or ito yung presyo kasi sa funicular na round trip. 892 pesos din yun. Sayang ah. Yan, escalator. Minsan talaga alam nyo, kapag kunyari, nanonood kayo ng mga vlogs, ng mga blogs, ng mga articles, hindi ko siya i-gatekeep ha. Magandang way yung manonood kayo ng Pinoy perspective na vlog, foreigner perspective na vlog, and lokal na perspective na vlog. So itong nalaman nating tip at hack na to, sa lokal natin nalaman, di ba? Kasi guys, parang for me, iba kasi yung takbo ng isip ng mga Pinoy, iba yung takbo ng isip ng mga foreigner, at iba yung takbo ng isip ng mga lokal eh. Yung mga lokal gusto nila makatipid, yung mga Pinoy gusto makatipid, yung iba budget, yung iba mid, luxury, kanyan. Yung mga foreigner naman, iba din eh, iba din eh. Masyadong fast pacing din sila eh. Ta-da-da-da! We're here! Oh, ito itsura ng taas. So guys, lift and walkway to Buda Castle. Maghintay lang tayo ng konti. Ito guys, yung elevator. Then ito yung view. Iba din yung view dito guys sa taas. Worth it siyang bigyan ng stop sa itinerary. Ngayon guys, pumasok tayo dito sa Hungarian National Gallery. And itong Hungarian National Gallery, most of the Buda Castle, siya yung nagko-cover. I mean, siya yung may sakop. Kasi noong una guys, nung nagre-research tayo, sabi ko, okay, Buda Castle. So mostly mga royalties, parang Royal Palace, or even mga politicians nandyan. Pero hindi. Dito sa Budapest or sa Hungary, is yung Hungarian National Gallery yung mas malaking sumasakop dun sa area na yun. Okay? So, let's try and check it out now. Tingnan natin kung magkano. Quickly lang naman to. Okay, so habang chine-check natin, nakalagay dito na yung general admission price is 5,400 forint. Ito guys yung price, so 5,400 forint. Guys, so papasok na dapat tayo. Kaya lang, hindi pwede yung bag natin. Yung medyo medium size na bag, bawal siya. So, pwedeng ilagay dito sa mga locker. And libre siyang gamitin if ever you want to use it. Tapos, ito nga pala yung ticket natin. And also, may map. So, before we start guys, andito na ngayon tayo kasi sa loob, diba, na National Gallery. So, ito po ay nasa loob ng Buda Castle. And yung museum na to ay nagbukas to noong 1957. Dito nyo matatagpuan yung largest collection ng Hungarian art. Mix of Baroque and Renaissance artworks ang makikita nyo dito. Guys, bibigyan ko na lang kayo ng mga bits or mga clips, ganyan. And hindi ko na i-explain isa-isa yung mismong artwork kasi i-absorb ko din siya. Gusto ko din siya makita ng pitigan.
nyo, mapapakita ko sa inyo. Grabe details talaga. Ah? Ayan o. Kitang-kita. No? Alam nyo guys, at some point, nagagandahan ako dito sa painting na to. Ewan ko kung medyo plain lang siya sa inyo. Pero tingnan nyo, oh. Ang ganda, no? Nagagandahan ako sa kanya dahil parang makikita mo sa mismong painting is yung drama. Napagod na pagod tong isa. Tapos ito meron siyang dinadalang problema. Tapos alam mo yung gabing vibe sa Europe na merong lamp lang. I mean, parang kandilang ganyan. Na talagang yung buong painting may gustong iparating na hindi ko ma-explain kung ano, na parang mabigat, no? Ganun guys, usually yung gusto ko kapag kunyari, nagpupunta tayo sa mga museum or sa mga galleries, yung merong mga painting na kahit titignan mo pa lang at uunawain mo or i-analyze mo, may makikita ka na meaning. That's what I like. Kaya lagi tayo nagpupunta ng museum. Though minsan, ang sakit isipin ng mga parang abstract talaga. Pero dito wala naman so far ganun. Kasi yung mga makikita naman nating arts dito is from Middle Ages and modern times naman. Diba? Ito guys, yung art naman na to, nakikita nyo ba? So yung art na yan, ang ibig sabihin yan ay kumain na tayo. Kasi hindi pa tayo nagba-brunch. May tinapay na dyan, tapos meron dito ng drinks, oh. Nakikita niyo ba? Ayun o. Meron siyang anino doon sa sa gitna. Nakikita niyo? Ayun o. Wala kayo nakikita. Wala din kasi kung nakikita. Gusto ko lang kayong pag-isipin. Ito guys, so tingnan niyo. Nakikita niyo ba yan? O hindi yan art. Upuan lang yan ng staff dito. Tapos na tayo dito guys, and masasabi ko lang sa inyo, worth it siya, lalo na kung mahilig kayo sa mga galleries and museum. And napupunta naman tayo sa Matthias Church, and dito lang siya, around 10 minutes lang yung lakad. Ngayon, simulan na natin. Actually, kung titignan nyo sa Google Maps, ang pangalan niya, The Church of Our Lady of Buddha Castle, pero Matthias Church talaga yan. Noong nagtanong din ako doon, tinanong ko kasi kung saan ba mas magandang daanan, kung bababa pa ba or dito. Sinabi nila, maglalakad lang daw dito papuntang Matthias Church. Hindi daw nila alam kung ba't ganun yung pangalan sa mismong Google Maps. Sinabi ng info desk dito sa museum. Dito tayo maglalakad. So aakyat there. We're here guys, ang Matthias Church. Ayan na po siya. So papasok tayo ngayon dyan. Ang Matthias Church guys, nagawa na to noong 13th century pa during the reign of Bela IV. And tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, the Church of Our Lady ang official name niya, pero yung mga lokal, Matthias Church ang tawag dito. Kaya pag magtatanong-tanong kayo, yun po ang sabihin nyo sa kanila. Okay, so may tickets. Bibili ng ticket. Magkano? 3,100 forint. So dito bibili ng ticket guys. Again, may bayad po yung church here. Dito sa Europe, hindi lahat ng church libre ha.
May iba na kailangan talaga magbayad. Ito guys yung price ng ticket. Kapag ka adult, 3,100 foreign. Tapos kapag ka naman magta-tower kayo, 3,700 yun. Pero tayo, church na lang tayo. Mas okay na tayo dyan. Ito guys ang ating entry ticket. Then, nasa gilid ng entrance. Guys, kung magka-travel kayo dito, no hats. Bawal yung ganitong hat and yung baseball cap, okay? Guys, so dito kapag ka-exit kayo, meron ditong spiritual message na ibibigay. Though wala ng English, i-translate na lang natin. Also guys, habang nagro-rule si Ottoman before, basta during that time, ito kinonvert to into mosque. Isipin niyo yun. Guys, si King Matthias Corvinus, siya guys yung hari dito before, ginamit itong church na to as a coronation place or venue. Nakita ko guys, kainin na may magandang review, ang Pest Buddha Bistro. Diyan muna tayo. Tignan nyo, mayroong Hilton dito sa taas. Kung gusto niyo yung mga ganyang level ng hotel, pwede kayo dito. Ito guys, yung restaurant na nakikita natin. Pest Buddha. Ang social lang vibe ah. Tara na, let's have our first full meal na Hungarian meal. Guys, full house sila ngayon, walang available. So, maghanap tayo ng malapit na lang na restaurant, na Hungarian resto. And actually, nakahanap tayo kanina. And ito, may magandang reviews din siya. So, 2,438 yung nag-review. And dito na lang tayo. Tignan ko naman guys yung presyo, kahit paano pasok siya sa banga, ganun. Dumating na guys yung order natin. So, in-order natin is chicken paprikash. So, ang halaga nito ay 6,960 forint. Alam nyo, ang halata ko dito sa Budapest, ito yung honest take ko. Karamihan sa mga Google Maps nila. Kasi, usually naman, as a traveler, diba, sa Google Maps tayo tumitingin, tinitingnan natin yung menu doon, tapos kinoconnect natin sa TikTok, tapos sa internet, ganyan. Pero dito kasi sa Hungary or sa Budapest, usually sa Google Maps ako tumitingin, even yung prices, ganyan. So, hindi updated yung nakalagay na menu nila doon. So, yung mga unang part, ay, Salzburg ata, yun, yung mga unang part, hindi ganun yung presyo. Tapos, ngayon naman, hindi din ganun yung presyo. Kumbaga, outdated. Ito, papakita ko pa rin naman sa inyo, pero ang nakalagay kasi nito online is parang 5,000 plus lang, pero 6,000 na siya ngayon. So, nag-increase na sila. Ito yung chicken paprikash. So, Hungarian food ang atake natin talaga. And actually, hindi ko alam kung ano lasa nito, pero parang feeling ko curry-curry yung vibe niya. So, ilalagay ko na lang sa screen ko ano yung description ng chicken paprikash sa Hungary. Yan. And also, tinanong ako kung ano yung drinks. Sabi ko, water. Nakalimutan ko sabihin na service water lang. Binigyan tayo ng water na ganito, so babayaran natin to. Update ko na lang kayo mamaya kung magkano ang ating total expenses. Gusto ko yung part na malambot yung chicken nila. Ang saya nung ano. Alam niyo yung ano, yung first meal natin dito na local food nila. Type ko. Wait. I like it. Ever guys, orderin nyo to. Chicken paprikash yung pangalan. Hindi siya maanghang. Hindi siya matamis. More like parang cream-cream nga lang nalalasan ko. Parang walang anghang, no? Parang medyo nalalasan ko nga tomato eh. I don't know why.
So guys, naubos na natin yung food natin and okay siya. Kaya lang, again, iba-iba tayo ng panlasa. Ako kasi gusto ko medyo creamy, tapos medyo parang cheesy lasa. So yun. Yeah, thank you. Thank you so much. No, it's okay. Thank you. So yun, okay siya guys. Kinuha na agad yung meal. So, nakita kasi tapos na yung pagkain ko. Pero okay siya. Okay? So, ngayon mag-build out na tayo. Then, bababa na tayo dito sa hill. Kasi itong Buddha Castle, located siya sa uphill eh. Okay? Bali itong water nila, nakatatlong puno naman ng glass. Guys, grabe, nabigla ako. Kasi ang binayaran natin is 10,500 for rent. Naging 10,500 for rent. So, may mga service charge pa. Tapos kasi guys, pinaklik nila tayo ng tip dito. Like tip. So, yung pinakamababang tip yung binigay natin ay 6%. 6 ba o 5? Basta yun. So, ito, 10,500 for rent ang binayaran natin. Grabe. Sasakay tayo guys sa bus number 16. Actually, ayan na siya. Pero yung pakabilang ruta yung sasakyan natin. Dito yung bus stop. Ito na mismo. I-make sure lang natin 16 talaga siya. Tama, dito nga tayo. So, di ba nag-escalator tayo paakyat? Yung pababa naman, bus ang gagawin natin para magamit din natin yung day pass natin. Ayan na guys. Please scan your mobile phone. Ayan. Okay. Paano to? Ito nakalagay full fare. Guys, so tinanong ko si ate, staff siya dito, hindi na daw ni-scan. Yun ang sabi sa atin ha. And ang lagi na lang ipapakita sa kanila, since nasa bus naman sila, nag-i-inspect sila, kiklik to, then ito lang i-scan nila. Nakalagay naman dyan yung validity. Ibinaba na tayong guys dito ng bus. And ang ganda. Ang ganda. So ngayon, pupunta tayo sa Ferris wheel nila. Kasi hindi pa tayo nakakasakay ng Ferris wheel sa entire Europe series natin, ano? And I want to try it guys and show sa inyo kung ano itsura ng Budapest from above. Grabe na, mali pala tayo ng binaba natin. Sa isa pa palang babaan tayo dapat bababa. Ay wow, oh, atake. Mayroon agad tayo nadaanan ng mga magnet-magnetan. 3 euros. Ay, ang ganda. Hungary, oh. Bumili na kaya ako ngayon para di na tayo bibili. Parang feeling ko okay na rin to, no? Ito ang ganda, oh. Hungary. Tapos ito pa. Magtanong nga tayo kung tumatanggap sila ng card. May tao dito sa likod ko. Kaya lang, baka mamaya hindi naman siya tindero. Baka magalit sa akin at napagkamalan ko siyang tindero. Ito eh. Ito. Gusto ko siya. Mamili pa tayo ng isa. Hindi nga siya tindero. Tapos pinakita ko pa agad. Okay. Ito, tumatanggap siya ng card. I think meron dong ano eh. Yung terminal. Madaming items. Madaming items na pwede nyong bilhin dito. May mug. May mga t-shirt. Yan. Magkano yung t-shirt nila? Walang price eh. How much does it cost? Walang price guys eh. So, may ganito din sila. 4 rent. Ganito. Paprika. Yan guys. Tumatanggap sila ng card. Dalawa. 6 euros in total. O diba? Nakabili na agad tayo ng magnet. Yan ang napakahalaga. Makalimutan na lahat. Joke lang, Lord. Hindi. Makalimutan na. Basta walang makakalimutan. Baka may bigla nating makalimutan yung something sa atin. May pag ganun-ganun pa kasi tayong spills eh. Basta ang point ko lang naman na gusto kong sabihin, first order of business dapat lagi ang magnet. Kasi mahalaga yon, like literally. Asan dito? Oh my God, ayun yung Ferris wheel. Ayun yung Ferris wheel, guys. Dito guys, available dito sa Budapest yung Bolt and Uber if ever kung ganyang option ang gusto nyo. Okay? Diyan tayo pupunta. Grabe naman to sa Kentucky. Kentucky hotdog. 1,490 yung kanilang ano. Ganyan. O diba? Nagkaroon pa ng placement dito si KFC sa vlog natin. Pero bakit ganon? Bakit parang ang bilis naman ng Ferris wheel na to? Baka nakakalula ito ah. Parang feeling ko ang bilis niya. Ano? Ang ganda naman ng view dito. It's literally giving. Oh, merong ikakasal. Oh, nag-video sila. Prenup. So guys, pasok tayo. Oh, this is our fit. Baka may tao dyan sa likod, bigla tayo gumaganon. Ay, ang mahal! Ay, hindi. Standard ticket, 4,900. Okay lang, no? Nasa Europe naman tayo, guys. Yun ang isipin natin, European pricing yan. So, priority ticket is 4,900 for rent. Little child, pagka 2 years old to 11, with ID for proof of age, 2,900 for rent. Pagka baby, 0 to 1 year, 400 for rent. Pati priority ticket, ala naman pila. Pero baka kasi may peak season to, no? Atake sila dyan. Gusto ko yung nung pumila tayo sa kabiglang humaba ang pila, oh. Ang galing, kanina lang pila-pila.
Hey guys! Solo natin itong Budapest Eye. So itong Ferris wheel na to, other word nito or other name nito ay Budapest Eye. Actually bago lang siya, nagsimula siya or nag-open siya noong 2013 lang. And yung taas niya guys, 65 meters lang naman po. Opo. Tapos hindi siya tawag doon, hindi siya ganoon kabilis pala. Kanina kasi kaya mabilis siya umiikot because ang nangyayari, wala pang laman. So ngayon medyo mabagal pa. O diba? O, bilisan niyo pa na onte, bahagya. Kasasabi ko lang ng bakil eh. Mananakot na naman sila eh. Wow, parang hindi ko optional sumakay dito na. Oh my God. Ang saya sumakay sa Ferris wheel tapos yung view mo Europe. My God, guys, manifesting everyone. Manifesting lahat po tayo ay makakasakay dito. Lahat kayo guys, lahat kayo na mga nanonood, manifesting. Makakasakay kayo guys dito. So, syempre, bago yan, i-manifest na muna natin ang inyong European trip. Ayan. So, ganito ang gawin natin Wait. Sabay-sabay tayong pumikit. Pumikit kayo kasi kapag hindi, malay nyo, hindi matutupad. Pumikit kayo, sabay-sabay. Sabayan nyo ako. Huwag kayo manduya. Huwag kayo manduga. Manifesting lahat ng mga nanonood ng vlog na to ngayon, balang araw makakapunta sa Europa. At sa ibang kontinente kung saan nyo pa-trip. Wah, Tanglish yung manifestation. So yun guys, manifesting sa inyong lahat dyan. Ay, ang bilis. Naka-isang ikot na siya. So ilang ikot pa ang gagawin natin? Madaming ikot at least. Hindi lang isang ikot. So worth it naman pala ang bayad. Akala ko yung 494 isang ikot lang naman yun. Opo. Dalawang ikot naman pala. Kung tumatlo pa to, super worth it na. Tignan natin pag tumatlo pa siya. This is the view. Grabe kasi isang pag-ikot kasi natin, puro manifestation yung sinasabi natin, hindi natin na-absorb. Pupunta tayo doon mamaya guys. Side na yan. Hala, tumatlo! Guys, worth it. Atake to, worth it. Ang gawin nyo, bilhin nyo na to. Pagka nagpunta kayo dito sa Budapest, dapat may stop kayo dito kasi worth it. 3 beses sa iikot. So, isipin natin na i-mat natin. 4,900 ang entrance dito. 4,900 divide 3. Oh, guys, ang bawat ikot, 300. Mahal! Guys, umapat na ikot! Grabe, ngayon ako nakakita na roller coaster tuloy ng Ferris wheel na ganun. Ka-generous. Parang sa Kyrgyzstan, isang ikot lang ba yung ginawa sa atin? Tapos sa Taichung, okay na, 4. Guys, iko-correct ko, syempre. 5 ikot ang ginawa sa atin. So, 174 pesos per ikot. Oh. Gusto ko yung compute na compute talaga natin. We're done, guys. And now, pupunta naman tayo sa St. Stephen's Basilica. And walking distance lang siya. Dito yan. Ayun na, nakikita ko na yung dome niya. In fairness, ang ganda dito sa street na to. Oh. May mga Chinese food. Ano to? Blue Agori? What's this? Mga... Ay, wow. Mukhang masarap yung food na to. Oh. May mga pancake. Anong klaseng cuisine to? Greek. Okay. Manifesting. Makakapunta din tayo ng Greece soon. Yan na naman. Sabi ko lang na next year sa mga malalapit na bansa lang tayo. We're here guys! St. Stephen's Basilica! And alam nyo, ang mas magandang part, ang pagpunta natin dito sa St. Stephen's Basilica, meron ng open na Christmas market sa baba! Unahin na muna natin pumasok sa St. Stephen's Basilica na. Pupunta kayo dito guys, bawal ang pagkain dito and bawal din ang animals, okay? Tignan nyo yung view ng Christmas market. Kitang-kita na siya. Imagine, mas maganda yan kapag gabi because of the lights. Okay, so kailangan bumili ng ticket. So, andito tayo ngayon. Lalabas tayo. Pupunta tayo here. Kasi andyan ang ticket office. Grabe yun. Tignan nyo. Ang sigla ng Christmas market dito sa Budapest. Though, hindi natin ini-invalidate yung dalawang Christmas market na napuntahan natin. Mas masigla lang talaga dito. Tapos, magka-try tayo for the first time ng mulled wine mamaya. Kasi yun yung hindi natin nasubukan. So, basically, ang itatry natin is mulled wine and also chimney cake. Yung dalawa na yan. Tapos, bukas naman, since yun na yung last full day natin, ang itatry naman natin is Hungarian sausage saka langgos. Lumabas na tayo. Then, pupunta tayo sa ticket office. Oh, may Starbucks dito. Then, meron dito ang chimney cake shop. Tapos ito yung ticket office. Ang haba ng pila, guys. No, ang haba. Grabe, please. Sana may pistachio flavor ng chimney cake. Yun ang gusto kong kainin tonight. Yan ang kakainin natin, guys, later. Tapos ayun yung langgos. Sikat din yun eh. Bumalik tayo dito, guys, bukas ha. Babalik tayo dito. Kasi parang ibang atake naman ang mga kakainin natin. Guys, so para hindi tayo pumila, inis ka na lang natin to. Pwede naman bumili sa mismong website nila. And nakapili na tayo.
Okay? So, hintayin na lang natin yung ticket natin. Ang presyo ng ticket is 2,400 foreign and much better. Okay, if ever guys, kung pupunta kayo dito, bumili kayo ng ticket na lang online. Ganyan lang din naman. Ang ginamit ko lang GCash card natin, yung Visa card. Tapos, ayun na yung QR code. I mean, yung barcode. Dito guys, sa left side yung entrance. Dito. Bago natin guys simulan yung pagpasok sa loob at i-explore, gusto kong sabihin sa inyo muna na itong St. Stephen's Basilica, pinangalan to sa first king ng Hungary na si St. Stephen. Also, ito yung largest church po sa buong Budapest. And medyo matagal siyang ginawa, like 50 years and 1905 to natapos. So medyo matanda na talaga siya. Like literally, matanda na talaga pala, I mean. And actually, hindi ko alam kung pwede nating makita, pero yung mummified na kamay ni St. Stephen nasa loob. And ang dapat nating expect, yung loob po nito ay punong-puno ng marble and color gold. So guys, yung dome na yan, may taas na 96 meters. Diba? O, sa super laki nito, kaya nito i-accommodate yung 8,000 worshippers. We're done na guys! And tingnan nyo, medyo madilim na ngayon, bumababa na yung araw. Nakalabas na tayo guys dito sa St. Stephen's Basilica, and balikan na lang natin tong Christmas market dahil meron po tayong binook na river cruise. So 6 PM kasing binook natin, and hindi pwedeng ma-late tayo doon dahil sayang naman, medyo may kamahalan din naman yun. For sure naman bukas pa to mamaya. Guys, so bago tayo pumunta doon sa river cruise area, ihi na po ako. So share ko lang sa inyo, ang bawat ihi kasi dito 1 euro. So ang nangyari, edeminat natin. Kaysa magbayad tayo ng 1 euro na wala lang, bumili tayo ng matcha. Bumili tayo ng matcha dito na 3 euros. So, 3 minus 1. So, parang 2 euros lang natin nabili. Kaysa naman pambayad natin sa CR na 1. Tapos, CR lang, di ba? So, okay na yun. Sa harapan lang to ng St. Stephen's Basilica. So guys, naglalakad po tayo ngayon papunta doon sa Legendary Cruises. Kasi yun yung tour operator or travel operator ng binook nating cruise dito sa river. Actually guys, natutuwa ako at nagagandahan ako kasi tignan nyo, nagkaroon tayo ng chance maglakad-lakad dito ng gabi. Kasi bihira lang tayo lumabas magkagabi eh. And ang ganda ng Budapest kapag ka-evening. Bali doon tayo sa kabila eh. So, tumawid tayo. Tingnan nyo, ang ganda ng bridge oh. Grabe. It's giving yun sa New York. So guys, itong nilalakaran natin, itong river na to, ang tawag dyan is Danube. Danube River. Is it Danube? Danube? O Danube? Mas mabuti na guys na maaga kaysa malate. Diba? Ganun ang atake natin lagi. Alam niyo yan. Di alala ko nung ano natin, yung biyahe natin sa bus papuntang Hallstatt, napakaaga natin doon. So nasanay na din kasi tayo personally. Sa Naiya, alam niyo yan. Sa Naiya 3 to 4 hours before nagpupunta agad sa airport. Medyo malayo pa pala, 400 meters pa ilalakarin. Grabe, super sikat talaga yung yung cruise, lalo na kapag ka-evening. Kasi may mga ilaw-ilaw yung mga building. Tingnan nyo, mga nakapila na sila dito. Though ibang provider yan. Sabi, medyo wrong timing, umuulan.
maambon, I mean, meron ng droplets. Droplets? Ito na guys, Legenda City Cruises. So, ayan o, tignan nyo. 1800 Danube Legend, sold out. Yan ang atin. So, if ever kung gusto nyo mag-walk-in, ang presyo po dito is 10,000 for rent. Okay? Do kapag ka-child naman, 7,000. Ayan. Ito yung ruta. Iikot lang siya actually. Oh, 32 years na pala itong sasakyan natin ha. Atake siya. Tapos tignan nyo ito ang pasilip lang muna natin. Tignan nyo kung gaano kailaw ang kalangitan because of the yellow colors ng mga lights na binibigay ng mga yan. Diba? Parang I think for me, ito yung isa sa mga parang pinaka the best experience na river cruise because of the city lights. Yun. Maganda, don't get me wrong, maganda din yung river cruise sa Saigon and also sa Chao Phraya. Pero ibang level yung ganda dito, I think. Kasi magaganda yung mga bridge na daanan, yung mga Buddha Castle na yun, nakikita nyo nasa taas, and many more. Since ito yung binook natin, nakalagay dito, 1 hour long evening sightseeing cruise siya, 30 language, film and audio guide may kasama, and 1 glass of drink. Pwedeng mamili kung champagne, wine, beer, soft drinks, and mineral water. And guys, promise ko sa inyo, kasi naalala ko, nung nag-France tayo, o nung nag-Paris tayo, hindi tayo nag-wine or champagne. Dito pinapangako ko sa inyo, since malamig naman, hindi naman tayo mag-iinit agad, magsha-champagne tayo. Promise. Sana available. Kung hindi available yun, ayoko ng wine sa kabir. Kasi yung wine, inire-reserve ko siya sa mulled wine natin eh. Yung mainit doon sa mga Christmas market. Tingnan nyo naman, anong oras pa lang 17:00 pa lang yun nandito, saka 17:20. Wala pa yung atin. Hindi ba pwede ngayon na tayo? Bakit ba ganun? Hindi ba pwede yun? Baka pwedeng ipa-adjust, paagahan. Ang aga kasi nating dumadating lagi, nakakabwisit. Nung tayo. Please, can we make it a little early because I arrive early. Pero feeling ko tatanggihan tayo, guys. Ano lang naman to? Just shooting our shot. Hello. Hello. I booked via Klook, but it's 18:00. Can I make it a little early, please? Yes, I can change it for the 5:20 cruise. It's the same with this one? Yeah. Can I have your name, please? Sorry. Paul Ivan de Guzman? Okay. For one person, right? Yeah, only for me. Just 1 second, I will change it for 5:20. Yeah, no worries. Thank you. Okay, thank you. I changed it in the system. You can just use the same ticket for 5:20. Here now. And also, this one includes 1 drink? Yes, yeah, 1 drink. Thank you so much. Have a nice time. Same to you. Same to you. Yan diba 7:20 na tayo. Yan kasi ang problema, masyado kasi tayong masyado tayong kung mag-book gabi. Ewan ko ba kung ba't gabi natin binobook yan. Ang haba ng pila, guys. Atake, ang haba. Saan kaya tayo, no? Hindi ko alam actually kung anong cruise eh. Kasi syempre, first time natin to. So, pwede pala yung ganon. Like, binook natin 6 PM. Pero since dumating tayo ng mga 4:55, sinabi natin, pwede ba 5 na lang? So, kayo, make sure nyo na tama yung booking nyo. Kayo kasi pinaagahan natin ang slide eh. Like a little lang. Oo nga pala, this one, pwede nyo mabook sa Klook. So, 1,890 ang price. Yung link ilalagay ko na lang sa screen. Ang name, Danube River Evening Sightseeing Cruise in Budapest. And so, ito tayo. Kung di pa tayo madapa, basically lahat sila kinuha yung mga nasa gilid kasi mas maganda naman talaga sa gilid. Pwede tayo mag-check at maghanap tayo ng meron ba sa gilid? Meron ba ba? Parang wala na eh. Dahil sila, yun na yung inuna. Camera. Camera? Yeah, mini camera. Mini camera. Can I do? Yeah. Hi. What the camera? Yeah. For vlogging. Where you buy? Japan. Thailand. Thailand. In internet you can buy. Internet, you can buy maybe in their official website. DJI cost 134,000 foreign. Yeah. Yeah, the price. Can I? Sure. Okay. Here. DJI Osmo Pocket. This one. And just put your country. This. Yeah, that one. This. O diba guys, nakabudol pa tayo. DJI, ayan, merong bibili ng camera. So yung cruise natin guys, may kasamang ganito. So pwede tayo diyang makinig. And basically, habang nagko-cruise tayo along Danube River, is ang mangyayari, i-explain niya kung ano to, kung ano yan, kung ano yung mga yan, ganon. And I'm expecting na mamaya habang nagko-cruise tayo, is papatayin yan para mas maliwanag at mas maganda.
And kapag ka pupunta kayo dito, mga 10 PM, nagsasarado na yung mga ibang ilaw kapag ka winter time. Kaya make sure, huwag kayo magbubook ng late. Ang i-book nyo po is around 6 PM, sakto na yan. May ilaw na at kitang-kita nyo na yung mga lights ng mga building. Pero mga bandang 10 o'clock, huwag kayo mag-book ng ganun. Kasi sayang, mga nakasara na yung mga ganito. It can be nakasara na yung mga ilaw na yan or yung mga nandun, okay? Yun lang po. Grabe guys, hindi ko kinakaya si tatay. Bumili agad siya ng camera. Oo, bumili agad siya. 500 sa pera nila. Ilalagay ko na lang ang conversion sa ibaba. So, nag-check out agad siya. Sana all ka na lang kabilis mag-desisyon. Nag-check out agad siya ng camera guys. Guys, di ba meron tong kasamang drinks? Order na tayo ng champagne. Papakita ko sa inyo mamaya. Sabay-sabay tayong malalasing, guys. So guys, ayun ay champagne. Actually, nahihirapan akong hawakan kasi hawak ko din yung mic. Cheers! Twink! O, diba? Wala kayo nadinig. Kasi baka mabasag tas mahulog. Dami ko pang kaartihang gustong gawin. So basically, again, pwedeng champagne, pwedeng wine, pwedeng cola, pwedeng beer, pwedeng water lang. Kayo bahala kung ano gusto nyo. Pero tayo itong pinili natin kasi para maiba naman. Saka para, alam nyo yun yung vibe. Ayan, o naririnig nyo na ba? So cheers guys. Ayan, tapang. 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 Alam nyo, share ko lang sa inyo. Napakadami guys, napakadaming mga nag-DM sa atin sa Instagram, ganyan, habang nakikita nila nagpo-post na tayo ng Europe content. Sinasabi ganun, Ivan, try mulled wine. Ivan, try may ibang klaseng beer na sinasabi. Guys, hindi nga ako may inom. Pero ito yun. Ito, ang hudyat na tayo ay nagtatry ng new things. Cheers again. In fairness guys, kung titignan nyo, ang ganda atake. Isipin nyo, drinking champagne, nakaupo sa isang cruise, and vibing. I will make you proud. Ubusin ko to. Kasi alam nyo, to be honest, hindi ako nakakaubos Ako lang, hindi ko kayo sinasama na hindi tayo nakakaubos. Kasi baka sabihin nyo, bakit pati kayo dinadamay ko sa hindi nakakaubos, diba? It's a me problem. Guys, nagiinit na ako agad. Nakalahati ko agad yung baso. Guys, namumula na ako. Tignan niyo yung mukha ko. Namumula na. Saka naiinitan na ako. Yung sweater ko, ang init na sa loob. Grabe, hindi talaga tayo pwede uminom ng mga kahit anong alak kasi mabilis tayo mamula. Mayroon tayong Asian flush. Alam niyo yun? So, babalik tayo ng Christmas market mamaya kung kaya pa naman natin. Then, di na muna tayo mag-mulled wine. Bukas na lang. Mag-try tayo ng iba na lang muna. Guys, tingnan nyo, namumula na ako. Actually, init na yung buong katawan ko. Hindi lang siya ganong halata, pero namumula na po. So, tingnan yung tenga ko, namumula na. Ganyan talaga kapag kunyari nakakatingin ako ng konting alak na dumadaloy sa dugo, guys. Promise, parang mahihilo ko tuloy. Oo nga pala, hindi ko nakwento. Meron nga palang toilet dito, panlalaki at pambabae. Tapos guys, pwede din tayong lumabas dito. So, let's try it. May upper deck siya actually. Bakit nag-stay tayo dun sa loob? And guys, ang ganda. Ito yung iconic view. Kapag titingin kayo ng mga videos online, YouTube, TikTok, sa Facebook, Instagram, ito yung iconic view kapag kagabi. Yan guys, yung Hungarian Parliament. Di ba ang ganda? Sabi, hindi ako makaget over guys. Ang init ng tenga ko. Like, literally. Sige. Panoorin lang natin. Saka dito na muna tayo sa taas kasi para nahahanginan tayo. Saka para yung tenga natin lumamig-lamig naman ang bahagya. Ang init, like, super. Ayan o, tingnan nyo. Andito tayo ngayon sa likod.
Ang kinaganda dito guys sa river na to, tingnan nyo, di ba? Yan yung itsura niya, napakaliwanag because of the lights na nakapaligid. Tapos yung taas, it's giving aurora. Aurorang color orange. Di ba, usually aurora medyo pink, na green, minsan blue, violet. Kikita nyo to? Yung side na to? Di ba? Ito yung itsura sa baba. Though pwede kayo dito ha, sa side na to kung gusto nyo dyan. Guys, itong Danube River, ito yung second largest river sa Europe. Nahiya ako. Tumingin yung mga tao sa gilid. And also, ito, 10 countries yung nasasagasaan. Nasasagasaan? Anong kasi word yun, Ivan? 10 countries yung dinadaluyan nito. Plus, nag-start to, yung mismong pagpo-flow niya, nag-i-start. Grabe guys, pulang-pula tayo. nag-i-start yung flow nito simula sa Black Forest sa Germany. Ganon siya kahaba. Ewan ko kung napapansin niyo yung pagkapula natin na parang medyo nagba-violet na level. Oh, ngayon alam niyo na guys, yun ang reason kung ba't hindi tayo nagbabar pagkagabi. Ganon. Unless with friends. Guys, tapos na, sakto. Tignan nyo, 6:20. 1 hour talaga siya. Galing ah. So if ever you guys are interested to book this one, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Again, may kasama siyang drinks. Mamili kayo kung beer, champagne, wine, ganyan. Pero para magkamukha tayo ng experience, mag-champagne kayo. Tapos na guys, and now, maglakad tayo papunta dun sa Christmas market again. Kumain tayo dun ng dinner natin. Actually, alam nyo, torn between doon tayo kakain or doon sa weekend lang may ilaw na kakaibang McDonald's dito. Kasi meron dito guys sikat na McDonald's. Ilalagay ko dito yung photo. And kapag ka weekend, para siyang club, night club, ganun ang atake niya. So, Saturday kasi ngayon, iniisip ko, bukas kaya, pwede kaya siyang maisingit. Bukas na lang. If ever guys, kung Pasko kayo pupunta dito, 14 minutes lang yung layo ng Legenda Cruises papunta dun sa Christmas market. Kaya yun yung ginagawa natin ngayon, nilalakad natin. Though parang feeling ko naman safe naman dito sa Budapest. Sana. Ito na guys, ganyan lang kabilis. Nakabalik na tayo sa Christmas market. Alam nyo, one thing na nagustuhan natin dito is may mga shops dito na ang nakalagay, no cash, only cards. Which is positive sa atin yun. And welcome to St. Stephen's Basilica X Christmas Market. Guys, hindi ko na muna kayo itutour dito like parang comprehensive tour. Kakain lang muna tayo dito. Babalik kasi tayo dito bukas. And kapag kasi Christmas market, medyo kukunti kapag ka mga 5 PM pa lang pupunta na or mga 4 ganyan. So aagahan natin mag Christmas market tour tomorrow. Kakain lang tayo now. So ang hahanapin natin is chimney cake. Ayan, di na gana namumula ang ating tenga. Kasi nakita na natin guys, nasa pinakadulo yung chimney cake. Ayan, chimney cake! So dito tayo bibili. Doon hindi natin alam kung magkano. Ayun, ayun yung price. Pila tayo. Chimney cake shop, handmade and freshly baked. O, di natin yung tinry sa Czech Republic. Dito natin susubukan. Ayan guys, ang pila. Pila tayo. Yan muna kakainin natin, saka mag-hot chocolate lang tayo. O, diba? Very Christmas ang atake natin doon. Ito guys, yung chimney cake. So, iniisip ko, pistachio sana orderin natin. Kaya lang di ko sure kung may pistachio. Pero ito, oh. Meron siyang Oreo ice cream, ganyan, whipped cream. Ito talagang bucket list natin sa Hungary. Guys, meron lang sasabihin sa inyo. Dito sa kontinenteng ito, ano, pinakamarespetong mga salita ang mga aking sasabihin. Yung nasa harapan ko kasi, sila ay magkasintahan. So, talagang parang ano, no? Talagang parang dito, grabe sila magpakita ng pagmamahalan sa isa't isa, no? Parang tayo po dito ay 5 minuto nang nakapila, eh grabe silang parang mga nasa telenovela. Alam niyo yung grabe maghalikan sa aking harapan na akala mo walang kinabukasan. Grabe, no? Grabe talaga. Nakaupo ako, nakaganyan lang ako, hindi ko sila tinitingnan, syempre nahiyain tayo, nakaganyan ako dito. Grabe guys. Ala, gusto ko lang i-share sa inyo in most respectful way. Side lang. Ito sila, yung nasa harap. Ayun. Sige, go yan. Stay strong. Ayan na, malapit na tayo. Ayan guys, oh, chimney cake. Look. Diba? Atake. Ayan. Guys, ang aking nasa harapan ay ayaw tumigil. Naririnig nyo ba? Sa background? Oh. Do you have pistachio? No, at the moment we just said that we at home. Okay. 1 Twix
Okay. Okay, that's all. Would you like Nutella inside? No need. No? Yep, Anything else or that's all? that's all. Yep. Okay. 3,900 please. Sorry. Okay, put Nutella. With Nutella. Yeah, Okay. please. Thank you. Okay guys, ito ang ating chimney cake. O, diba? So, akala ko mayroong kutsara. Wala pala silang pakutsara. Ayan guys. Ito ang ating chimney cake. Actually, Twix pa lang naman yung nakakain natin. Kasi itong Twix, favorite chocolate natin. May chocolate na tayo sa labi. So ito guys, kinakain na natin chimney cake. Ang sarap niya. Yung ice cream. Though, parang ngayon na lang kasi ulit tayo nakapag-ice cream. Yung pinaka bread, wait lang. Ang lutong. Ang sarap. Worth it yung chimney cake guys. Kung gusto nyo bumili lang kayo. Kung hindi na available sa Christmas market, madami naman around Budapest to. Worth it siya. This one, i-rate kong 9.5 out of 10. Guys, so yung bandang ilalim, hindi ko na na-videohan pero natapon. Saka ngayon, parang gusto ko pa ng sausage. Bumili muna tayo ng sausage pa. Pero, saan tayo bibili? So, meron mga ganyang klaseng sausage dito. Ano bang sausage to? Ano ba masarap na sausage? Ay guys, sakto tayo. Ito yung countdown. Meron ditong show. Sige, hintayin natin. Ayan, napakadaming tao nga lang. Ingatan nyo yung mga gamit nyo guys ha. Tignan nyo oh. Masyado ko iniingatan ng atin. Videohan natin. Ito guys, yung sausage. Hungarian sausage. So, bumili tayo ng beef. Sige, para ramdam na ramdam. Yung mga tinda nila guys dito, oh. Pwede kayong umorder niyan. Nito. Yan. Iniisip ko kung pwede bang Hungarian sausage tapos fries ang kasama. Can I order one sausage and with fries? Yeah, sausage. Sausage and fries? Yeah, the Hungarian? extra money, just extra the price. Oh yeah. Okay. Okay. Hungarian beef, Hungarian sausage. One sausage and fries, please. Okay. Beef. Hungarian beef? sausage. Beef. Yeah. Oh. Yan. So, 8-9 okay pala. Okay? The mustard? Yeah, mustard. Just drink a cup of water. Ayan guys, para matikman na natin ang kanilang food. Hungarian sausage, beef, 9,345. Mahal lang nabili natin, no?
Ang mahal niya, guys. Okay lang. Hindi naman lagi, guys. Ito, wala silang bag. Kala ko sana, guys, ipa-take out natin, pero wala silang wala silang bag. So guys, ito yung order natin. Ang mahal nito. Pero sige, kainin natin yan. Let's go. Actually, may pa-salt din sila doon. Let's eat. Korean sausage. Inip. Sarap. Sarap pa. Pero parang mas masarap yung nakain natin sa Vienna. Nahihiya lang ako, guys, kasi merong mga Pilipino sa tabi. Nahihiya ako magsalita. So guys, ang ating verdict dito, okay naman yung sausage. Pero syempre ito, yung literal na sausage talaga dito sa Hungary. Hindi siya yung parang nabibili sa atin sa Pilipinas sa parang more like tender juicy na parang masyado ng processed, ganun. So ang panlasa ko sa kanya, masyadong malasa yung laman na malalasahan mo yung pinaka-beef niya kasi beef tong sausage na to eh. Tapos, yung parang medyo katas niya na parang medyo a little bit oily, mararamdaman mo, malalasahan mo siya. So okay siya, if ever worth it siyang itry. Pero parang hindi ko siya super favorite level, ganun. We're back na here ngayon sa ating hotel room. And guys, nag-Uber po tayo. And ang binayaran natin sa Uber is 1,980 foreign. And actually, pwede naman tayo sana mag-bus, mag-train, tram, ganyan. Napakadaming options from there sa St. Stephen's Basilica. Kaya lang guys, napakadami kasing transfers na lilipatan. At may mga waiting time pa. Eh medyo napapagod na po tayo at gabi na nga. So yun, andito na po tayo. And alam nyo, nag-enjoy tayo so far sa ating first exploration ngayong araw ng Budapest. And tomorrow, mag-e-explore pa rin tayo at pupuntahan naman natin yung mga markets at mas itutour ko kayo tomorrow sa Christmas market naman doon. Opo. So yun po, maraming salamat sa pagsubaybay and abangan niyo po ang mga susunod nating vlogs sa ating series dito sa Europe. And if ever kung di pa kayo naka-follow sa ating social media accounts sa ibang platform, feel free to do so dahil nag-update tayo dyan real time. Again, Ivan Nicosan po. So, yun lang. Thanks!